Alam natin dito, Muntinlupa is hell on earth, di ba? Gusto kong nang magising sa pagkabangungot. But still, pagbukas ng mata ko, nandun pa rin ako. Kalokohan ko yun eh. I drive ka. Merong isang jeep, we had a head-on collision. And somebody died sa kabila. Nabuhay si Willie subalit nabali ang kanyang balakang. Puno ng pagsisisi sa aksidenteng naganap, lumapit siya sa Diyos. Kung if I should live my life all over again, gusto ko baguhin yung buhay ko. Ayokong puntahan yung dati kong buhay. Tila may bagong buhay na nga si Willie. Noong 1990, nagpakasal sila ni Sheila at nagkaroon sila ng 3 anak. Ngunit ang kanyang nakaraan ay hindi pa rin niya natakasan. Nagkaroon ako ng court case and the case hanggang sa Supreme Court ran for 10 years. And in 94, natapos po yung kaso ko. I was sentenced to be imprisoned sa National Bureau of Penitentiary. 4 months minimum, 5 years maximum. Sabi ko, Lord, bakit po inayaan ito? Anak mo ako, di ba? Sayang naman, paano na lang yung testimony ko? Sabi ko, ama kita, hindi pa, hayaan mo akong makulong. Nagdesisyon si Willie na magtago at takasan ang mga pulis. But then sabi sa akin, Lord, yan ba ang buhay na gusto mo? And then He gave me this, my second life's verse. All things will work together for the good of those who love the Lord, whom He has called for a purpose. And then sabi ko, ganun ba, Lord? Talaga, meron ka bang purpose dito? Natatakot ako, Lord eh. I have 2 kids, wife ko, walang trabaho, I'm renting a house. And sabi ng boss ko sa akin, Willie, magpakulong ka na, 4 months lang naman yan eh. Tutuloy ko yung sweldo mo. Sabi ko, praise God. Sige Lord, binigyan mo na ng provision ng family ko. Sumuko si Willie sa mga pulis at napiit siya sa Muntinlupa. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya doon. Alam natin dito, Muntinlupa is hell on earth, di ba? Lahat ng kriminal, andyan dyan lahat. First 3 days ko, hindi ako naligo. Hindi ako nagpunta ng CR. So, doon sa Muntinlupa, nadalisay ako ng Panginoon doon. But something happened after a month. Dumating yung wife ko, no? Sabi niya, Papi, wala na yung sweldo mo. Hininto na ng opisina. Sabi ko, wow, ano ito? Bigla ako natigilan. Iyak ako na iyak. Reklamo ako ng reklamo kay Lord. Sabi ko, bakit naman? Sabi mo, ganyan, ganyan. I open my Bible. Lo and behold, Philippians 4 verse 4-7 just came out, jumping off the Bible. It says there, rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Let your gentleness be evident. The Lord is near. Sabi niya, do not be anxious about anything, but with everything, with prayer of thanksgiving, present your petition unto God. And He will give you that peace that transcends all understanding to guard your heart and mind in Jesus Christ. You know what I did? I wrote a letter. I was crying again, but this time with joy. Because I had this assurance from the Lord. I wrote a letter for my address to my wife. Sabi ko sa kanya, don't worry, be happy. At napatunayan ni Willie na tapat nga ang Panginoon sa kanyang pangako. Sabi niya, alam mo, sweetheart, kapitbahay natin, kakatok sa bahay. May daladalang gatas para sa mga anak mo. Yung ate mo, binigyan ka ng isang sakong bigas. Mga office mates ko, puro mga dilata. Lalo maging matatag yung aming relationship namin ng wife ko. Pangalawa yung relationship namin sa Panginoon. Talagang hindi kami pinabayaan. At habang nasa loob ng bilangguan, ay ginamit siya ng Diyos. Prisoners also, who ministers to fellow inmates, invited me. Then I shared, I sang, I preached, I take care of the sick, mga nag-aaway doon. I shared to them the love of God. Lumipas ang 4 na buwan at parolado na si Willie. Nakapiling niya ulit ang pamilya niya. Pero may bahagi ng kanyang pusong naiwan sa Muntinlupa. One of the purpose na ginamit na rin ng Panginoon, yung ginawa ko sa sarili ko. Kasi, it was a sin that I did. Pinatawad nga ako ng Panginoon. Pero may consequence yun, di ba? So, but God was with me habang binabata ako yung consequence. Pinakita niya sa akin doon yung harvest field. Sabi niya, the harvest is plentiful, but the workers are few. So I went back to Muntinlupa, ministered to the prisoners there.
By the way, natapos na yung parol ko. Kung hindi pala ako nag-decide talaga hanggang ngayon is to running from the law. No? Galing talaga ng Panginoon. Ano? All He is asking for is for us to obey.